Paano nga ba maging masaya? Ako nga pala si Serbon. Tara, kwentuhan tayo. Okay, so bago tayo magsimula, shoutout muna tayo kay Evan Jesusco at kay Jomel Morata at kay June Macasyab. O yun, dumadami na sila, tatlo na. Okay, so balik tayo sa pinag-uusapan natin. Paano nga ba maging masaya? Well, sabi ng isang pare, piliin mong maging masaya. Kung iaasa mo daw sa pangyayari, sa mga material na bagay, at sa tao ang iyong pagiging masaya, magkakamali ka or mabibigo ka. Ano ang ibig kong sabihin? Halimbawa, pag isang bagay ay hindi mo nakuha, hindi ka na ba magiging masaya? Pag ang isang tao na minamahal mo nawala, hindi ka na ba pwedeng maging masaya? At kung ang mga pangyayari sa buhay mo ay nagkakasunod-sunod na hindi maganda, hindi ka na ba pwedeng maging masaya? So, lagi nating pipiliin maging masaya. Paano ang dapat natin gawin? Well, una, kailangan magbago tayo ng mindset at magbago tayo ng pamumuhay. So, itong vlog natin ito ay series of 10 mga videos na makakatulong para tayo ay maging masaya. Okay? So, number 1, paano tayo magiging masaya is dapat lagi tayong nagpapasalamat. Okay, siya nga pala, sabi ko nga pala kahapon is umikot tayo sa lugar natin, ipakita natin kung anong meron tayo. So, umikot ako kahapon at nakita ko marami palang mga graffiti art dito sa paligid namin. So, ang makikita nyo sa sunod na video is all about mga graffiti art dito sa aming barangay. Okay, so how do we show our gratitude sa kapwa natin? Well, una, kailangan we show it through verbally. So, pwede tayo magsabi ng sincere na pasasalamat ha. Hindi yung parang nangangaroling ka na thank you, thank you, thank you. Ang babarat ninyo, babanato mo pagdating ng tulong. Okay, kailangan ay sincere sa pagbibigay natin ng pasasalamat or say thank you sa ating mga or sa mga tao na nakagawa sa atin ng mabuti. Number 2, pwede rin naman na through notes or sulat or email or messenger. Pwede natin i-show yung appreciation natin through writing. Number 3, pwede mo rin through act of kindness. So, gawaan mo din siya na mabuti, gawaan mo na maganda, or ilibre mo ng kape, ilibre mo ng groceries, or magkasabay kayo sa pagkain sa Okada, libre mo siya, sabi mo, ako na magbabayad. Mahal yun. And number 4, through public acknowledgement. Pwede kang gumawa ng public post sa FB, o kaya pag may meeting kayo, pwede ka magpasalamat during the meetings. Yan, maganda yan. Number 5, pwede ka rin magbigay ng mga personalized na regalo. Mas maganda kasi yung gawa mo. Number 6, spend quality time. Hayaan mo siya magsalita. And then you listen. Hindi yung ikaw lang ang daldal. And number 7 is practice consistency. Eka nga, pag lagi mo itong ginagawa, hindi ba masarap sa pakiramdam? Kapag nakakagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, nakakapagpasalamat ka, na-appreciate mo yung ginagawa ng mga kasamahan mo, ng pamilya mo, sa'yo, magaan sa pakiramdam. So, pag magaan ang pakiramdam mo, pupunta na tayo doon sa tinatawag na magiging masaya ang buhay mo. At ang pinaka-importante sa lahat, paggising mo sa umaga, magdasal ka at magpasalamat ka sa Diyos. Yan ang dapat. Again, ito po si Serbon. Bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit. Hanggang sa susunod nating video.